Kamusta, Scorpio? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang dapat simulan sa taong 2025 ng mga Scorpio. Para sa mga hindi pa nakakapanood, panoorin nyo rin yung video na ano ang dapat iwan sa taong 2024. Dito nyo yan mapapanood sa channel ko. Panoorin nyo na lang. Apat na card yung pinakita kaya kunin na natin. Ang dapat mong simulan ay yung self-love sa taong 2025. Mas bigyan mo ng pansin at pagpapahalaga ang sarili. Huwag mong masyadong intindihan yung pagtanda. Kasi lahat naman tayo first time sa bawat age na dinaraanan natin. Ang dapat mong isipin ay yung kung anong energy ang naipapakita mo or nagagamit mo sa bawat araw. At ito yung dapat mong simulan na dapat harapin at saka isipin din yung abundance na dumarating sa buhay mo. Hindi lang sa financial, kundi pati na rin sa nararamdaman. Sikapin na mas isipin na maging positibo sa buhay kahit na ano man yung mga challenges na dumarating. I-apply sa sarili yung positibong kaisipan at saka positibong buhay. Siyempre, mahirap gawin yung mga sinasabi ng cards, pero kailangan mong sikapin na i-apply sa sarili mo kahit paunti-unti. Kasi ikaw naman yung magbe-benefit niyan. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading. General reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. King of Pentacles, Page of Pentacles, The Temperance. Itong mga cards na ito nagsasabi na merong pang long term na tagumpay na makakamit ang mga Scorpio. Ang ilan sa inyo dahil sa meron kang abilidad sa nakuha mong trabaho o kaya sa negosyo mo. Ang ilan naman ay dahil sa masipag kang mag-aral. May magandang patutunguhan yung kasipagan mo. At saka sikapin na balansehin or mabalanse yung mga iba't ibang nangyayaring sitwasyon sa buhay. Para walang maging hadlang sa pagkamit mo ng goal or plano mo sa buhay. Yung pagbalanse na tinutukoy patungkol sa time mo sa sarili mo at saka time para sa mga taong nasa paligid mo. Sa career, ang ilan sa inyo ay meron kang stable at secure na trabaho. Ganun din sa negosyo kasi meron kang abilidad at saka kaalaman na gagamit mo. At ito yung magdadala sa'yo sa tagumpay. At syempre, para sa mga mag-i-start ng negosyo, huwag kang pa-excite. Kailangan planuhin mong maigi kung paano mo to mapapalago. Sa mga single, may potential person na itatrato ka na parang ikaw yung reyna o kaya hari ng buhay niya. Wala siyang sasabihin na in love siya sa iyo, kundi makikita mo sa aksyon yung pagmamahal niya. At malalaman mo na magkaiba kayo ng pagpapakita ng pagmamahal. Sa mga nasa relationship, gusto ng person mo na ma-provide yung pangangailangan sa relasyon or pamilya. Importante yung material na bagay pero
importante din yung balansehin yung time sa trabaho at sa pamilya or sa relasyon. The High Priestess, Ace of Wands at Ace of Swords. Pinapakita sa cards na ito na ginaguide ka ng spirit guide mo, kaya ang ilan sa inyo nagagamit mo yung talas ng kutob mo. Nalalaman mo kapag ka merong inililihim sa iyo yung person. Siyempre, ikakadismaya mo ito, pero hindi ito yung magpapalungkot sa iyo. Magiging mas matatag ka pa. Tatanggapin mo kung ano yung nangyari sa isang sitwasyon o kaya sa relasyon. Kung hinahanap mo yung hustisya, ikaw mismo yung magbibigay ng hustisya sa sarili mo. Yung makaalis ka sa mga hindi na epektibo na sitwasyon sa iyo. Kung meron ka mang tinapos, meron kang magandang sisimulan. Sa financial, ang ilan sa inyo mag-i-invest ka or may mag-aalok sa iyo. Pero, kailangan mong gamitin yung talas ng kutob mo. Kung ano yung pakiramdam mo, yun yung tama. Maraming oportunidad na darating sa iyo para mapalago mo yung financial na meron ka. Mag-ingat ka lang sa scammer. I-budget mo yung financial mo sa yung bang naaayon sa pamumuhay mo. Para sa ilang single, yung potential na makikilala mo, siya yung magpapabago sa buhay mo na hindi mo pa napapansin sa ngayon. Kasi yung person, matagal ka na niyang inaaral. At saka tingin niya meron kayong magandang chemistry. Magkakasundo kayo. Magaan at saka palagay yung loob ng person na ito sa iyo. Nagkasama na kayo Pwedeng LDR kasi yung connection nyo or dahil sa tapos na yung kontrata mo dun sa trabaho. Sa mga nasa relationship, ang ilan naman sa inyo, satisfied yung person mo sa relationship nyo. Matagal na kayong magkarelasyon ng person mo pero hindi pa rin nagbabago yung feelings niya sa iyo. Masaya siya. Gusto niya yung kwento mo na nakakatawa kasi nga stressful sa trabaho or sa araw-araw niya. Ikaw yung nagpapainit sa pakiramdam niya at ikaw din yung nagpapalamig ng ulo niya. At saka nakikita rin dito sa cards yung respeto nyo sa isa't isa ng person mo. Ito naman yung mga cards na message or feelings ng person mo sa iyo. Pasensya na guys, uminit na kasi yung battery ng camera ko At saka kahit cards ito ng person mo, pwede pa rin makita kung ano yung feelings mo kasi connected ka sa kanya. Itong card na ito ang nagsasabi na merong gustong sabihin man sa iyo yung person mo, hindi niya ito sinasabi na. Kasi meron din naman siyang gusto at ayaw sa connection niyo o relasyon, pero ayaw niya kasing makaramdam ka ng kalungkutan. At saka masaya siya sa relationship niyo at alam niya na yung feelings niyo sa isa't isa ay totoo. Namimiss ka ng person mo at ikaw lang yung gusto niya na makasama ng araw-araw. Yung pag-kiss mo at saka pagyakap sa kanya, namimiss niya yun. At saka feeling ng person mo, blessed siya dahil sa relationship na meron kayo na payapa at saka yung naayos nyo yung relationship nyo kahit na magkaroon man ng problema. At tingin ng person mo, yung mission niya sa mundo ay nagagampanan niya dahil sa iyo.
At ito yung tingin ng person mo sa iyo. Hindi lang kayo magkarelasyon, kundi parang mag-best friend din. Kasi nasasalamin nyo yung isa't isa, meron kayong pagkapareho. At saka kahit sa mga naunang tarot cards, pinapakita rin doon na imbis na isipin din ng person mo yung sarili niya, mas iniisip niya yung kapakanan ng relasyon nyo o kaya ng family. At kahit na hindi naman ito yung taon na sinimulan ng person mo, yung pag-focus sa relationship nyo or sa pamilya, desidido na siya na ito talaga yung maging goal niya. Yung maging responsable. Ikaw at siya sa relasyon nyo. Six of Cups, Two of Wands at Knight of Cups in reverse. Sa mga cards na ito ay pinapakita na kahit nung bata ka pa, talagang maunawain ka na, marunong kang makisimpatya. At mukhang pareho kayo ng person mo na tumutulong sa family mo at family niya. Pero yung person mo, kung nag-abroad na siya noon, mukhang gusto niya ulit bumalik or ituloy pa yung pag-abroad. Pinag-iisipan niya itong mabuti kung aalis ba siya, itutuloy niya, yung mga ganon. Pero base sa mga cards, ang ilan sa inyo, ipinangako na ng person mo na huling alis niya na or hindi na siya babalik. Nangihinayang kasi yung person mo sa kita. Gusto niyang magtrabaho hanggat kaya pa niya. Ang ilan sa inyo sa kalusugan ay healthy yung pangangatawan mo. Kung ang ilan meron kang sakit, hindi naman ito ganun kaseryoso. At saka ang ilan sa inyo, naniniwala ka na yung sakit mo makukuha sa pahinga at saka pag-inom ng gamot. Kaya ito yung ginagawa mo. At ito naman yung warning para sa mga nagpupunta ng ibang bansa o kaya sa mga bar. Mag-ingat na hindi ka mahawaan ng nakakahawang sakit gamit yung physical contact. Sa ilang single, maganda yung magiging connection nyo ng potential person at ang gusto niya, yung meron na talagang label, yung relasyon nyo. At ang advice ng cards para sa ilang single, itong potential person ay sobrang emosyonal, yung matampuhin ba? Subukan mo rin kung maiintindihan mo ba yung ganitong behavior ng person sa connection or sa gustong buuin na relasyon. Sa ilan na nasa relationship, kilalang-kilala nyo na ng person mo yung isa't isa. Kung ano yung weakness niya or kung ano yung makakapagpasaya sa kanya. Alamin muna natin yung final card. Itong Six of Swords ang nagsasabi na magkakaroon ng positibong improvement yung buhay mo. Lalo na kung pagsusumikapan mo, mas lalong merong hope para sa future. At saka magkakaroon din ng chance. Lalo na kung lalakasan mo yung loob mo. Kasi yung happiness mo at magandang kapalaran mo ay nakasalalay din sa iyo. Ito yung time ng malaking pagbabago sa buhay mo at saka pag-let go sa stress at problema. Para sa ilan na nasa relationship, okay naman kayo ng person mo. Kaya lang, may mga nakakasama siyang ibang tao na bad example sa kanya. Yung pakikisama okay naman pero kailangan ng pag-iingat. Kasi maapektuhan din yung pag-uugali ng person mo, may pagbabago sa kanya.
At base sa cards, mabuti yung trato mo sa kapwa mo kaya hindi mo deserve na hindi itrato na maganda ng kapwa mo or ng person mo. Kailangan nyo ng heart-to-heart talk ng person mo para malinawan kung ano ba yung problem niya. Merong person na naging malamig yung pakikitungo niya sa iyo. Gusto niya kasing malaman kung ano ba talaga yung direksyon na gusto niyang tahakin sa buhay. Meron siyang personal issues na hindi masabi sa iyo. Gusto niya itong harapin or pag-isipang mag-isa. At yung problema na kinakaharap ng person mo, hindi na rin siya makatulog dahil sa sinasarili lang kasi niya yung problema. Alam niya kasi wala ng solusyon. Pero sinisikap pa rin ng person na ito na ipakita na okay siya at saka nagagampanan pa rin niya yung mga pinangako niya o responsibilidad. At itong person mo ay thankful sa guides, sa Diyos dahil sa nagkakilala kayo at saka naging maganda yung relasyon nyo at saka maganda yung pakikitungo mo sa kanya. At saka gusto rin niyang gawin yung mga bagay na nagpapasaya sa kanya. Pero mas gusto niya na kasama ka kasi mas passionate ka kaysa sa kanya. Hindi pa rin nakakalimutan ng person mo yung mga ipinangako niya sa iyo kasi ganun ka ka-espesyal sa kanya. Ayaw din niya na makitang nabibigo ka. Kaya aayusin niya kung ano man yung nararapat para sa relasyon niyo, katulad ng card na ito, na soon. Kung ano man yung nakapagpagulo sa isip niya at nagkaroon ng space sa relasyon niyo, babalik siya muli sa iyo at aayusin yung relationship niyo. At base sa mga cards, hindi naman kayo nagkahiwalay kundi nagkaroon ng misunderstanding sa person mo. Personal issue ito patungkol sa kanya at hindi sa relasyon niyo. Kasama na dyan yung pag-iisip niya patungkol sa family niyo, kung paano niya itataguyod, paano kikita, nasa Pilipinas man siya or nasa ibang bansa. Ito naman yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Taurus, Libra, Pisces, Capricorn, Sagittarius. Thank you sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Ito naman yung mga letra na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. D, H, G, V, X, N, A, L, J, T.